Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales at ito ang aking daily devotion patungkol sa topic na ligtas ba ang mga babies pag namatay o Age of Accountability. At ang Bible verse natin ay 2 Samuel chapter 12 verse 23. Ang age of accountability ay used by some theologians to indicate a point in a person's life before which he is not held responsible for the sin and not count guilty before God. At ang nilalaman naman ng 2 Samuel chapter 12 verse 23 ay ngunit ngayon patay na siya. Bakit pa ako mag-aayuno? May babalik ko pa ba siya? Ako'y pupunta sa kanya, ngunit siya'y hindi na babalik pa sa akin. Sinasabi sa verse na ito ay muling magkikita si Haring David at ang kanyang anak o magkakaroon sila ng reunion muli sa langit pagdating ng panahon matapos mamatay ng kanyang anak. Ang aking unang natutunan sa teachings na ito ay bago pa man tayo ipanganak at sa mga tao na hindi pa napapanganak ay makasalanan na tayo sapagkat minana natin ito sa unang tao na si Adan. At kahit na bagong silang pa ang mga baby ay makasalanan na kahit wala pa silang ideya o muwang sa mundo. At ikalawa ay ang pagbaba ni Kristo sa lupa mula sa langit at sa kanyang sakripisyo kung kaya tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Sinasabi rin ni Kristo na walang ibang paraan upang mailigtas o makarating sa piling ng Ama nang hindi dumadaan kay Kristo. At ayon rin sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat sa biyaya kayo nailigtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ay kalooban ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Sinasabi rito na hindi sa mabubuting gawa kung kaya tayo ay nailigtas, bagkut sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya ng buong puso. At hindi rin sa mga sariling gawa dahil kung ito ang basehan ng pagliligtas sa atin ng Panginoon ay maraming magmamalaki at maraming mga sanggol o bata ang hindi may liligtas sapagkat wala silang muwang o may pagmamalaki. Kung kaya ay maliligtas pa rin ng mga bata sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Talagang napakabait at nakapag mahal ng ating Panginoon sapagkat hindi sa mga gawa na ililigtas ang sinuman bagko sa biyaya ng Diyos at pananampalataya natin sa Kanya. Kaya lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating Panginoon. At kung hindi rin sa biyaya ng Panginoon ay walang kaligtasan at lalo lamang tayo mahuhulog sa kasalanan at karumihan ng mundo. Kaya dapat nating pagpasalamat sa ating Panginoon sa Kanyang biyaya at mga regalo mula sa ating paghinga araw-araw at sa pagising sa araw-araw at sa mga kapatid o magulang natin. Dapat rin itong ipagpasalamat sa ating sakripisyo ng ating Panginoon at sa kanyang biyaya kaya tayo ay maliligtas. Talagang napakalaki ng pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Kaya hindi tayo dapat bagsawang magmahal at magpasalamat sa ating Panginoon. Dahil kahit sa maliit na bagay na hindi natin napapansin, ay nababless niya tayo. Marami man sa atin ang nagkaroon ng miscarriage sa kanilang mga anak ay tsak na talagang ang kanilang anak ay may kaligtasan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya. At muli mga kapatid, ako si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.